Mga balitang pantalan, ihahatid namin sa inyo mula rito sa PPA Head Office. Ako si Zeus Legaspi. At ito ang Ronda Pantalan. Tuloy-tuloy na pagdaloy ng mga kargamento sa mga pantalan, tiniyak ng Philippine Ports Authority. Cruise ship na MS Europa 2 dumaong sa mga pantalan ng Palawan at Maynila. At paano nga ba kumuha ng permit to operate sa Philippine Ports Authority? Alamin sa Papaano Ba? Lahat ng yan at iba pa dito lang sa Ronda Pantalan. Tiniyak ng Philippine Ports Authority na walang congestion ng mga kargamento sa mga pantalan ng Maynila. Sa balitang pantalan ni Jel Manalo, handa pa ang ahensya na mag-accommodate sa mas tumataas na bilang ng mga kargamento ngayong taon. Nananatiling epesyente ang mga yarda sa pantalan ng Maynila. Ito'y sa kabila ng pagtaas ng volume o bilang ng mga kargamentong dumaan sa mga pantalan ng Philippine Ports Authority noong nakaraang taon. Ito ang sinabi ng ahensya sa inilabas nitong pahayag nitong Huwebes, February 6. Ayon sa PPA, pumalo sa 1.29 million 20-foot equivalent units o TEUs ang bilang ng mga kargamentong dumaan sa Manila South Harbor noong 2024 habang nasa 2.95 million TEUs naman sa Manila International Container Terminal o MICT. Mas mataas ito kumpara sa bilang ng mga kargamento na naitala sa dalawang yarda noong 2023. Bagamat tumaas ang volume ng cargo, naging epektibo pa rin umano ang yard utilization rate sa Manila South Harbor at MICT. Nasa 59% ng kasi ang daily average yard utilization rate sa Manila South Harbor at 71% naman sa MICT. Ibig sabihin, walang congestion at tuloy-tuloy ang paglabas-pasok ng mga kargamento sa pier. Sa parehong payag, sinabi ni PPA General Manager Jason Tiago na patuloy ang ahensya sa pagsulong ng mga hakbang para manatiling epesyente ang mga pantalan na nasa ilalim ng ahensya sa pag-accommodate sa tumataas na cargo volume. Ito ay sa pamamagitan ng pagmomodernisa sa mga infrastruktura at pag-digitalize ng mga proseso sa pantalan. Inaasahan ng PPA na ngayong 2025, aabot sa higit 300 million metric tons na mga kargamento ang daraan sa mga pantalan na nasa ilalim ng ahensya sa buong bansa. Jel Manalo para sa PPA TV. Bumisita ang luxury cruise ship na MS Europa 2 sa mga pantalan ng Palawan at Maynila. Ang naging pagtigil ng barko sa Pilipinas, panoorin sa pagronda ni Micah Padul. Sinalubong ng masiglang pagsayaw ng cultural dancers at pagtugtog ng banda ang cruise ship na MS Europa 2 nang dumaong ito sa Port of Puerto Princesa bandang alas 7 ng umaga nitong Lunes, February 3. Sakay ng cruise ship na ito ang nasa 455 na mga pasahero na agad namang nakapaglibot sa mga tourist spot na kilala sa probinsya ng Palawan. Kita ang excitement ng mga turista na lumibot sa Talaudyong Beach bilang parte ng kanilang bike tour. Bumisita rin sila sa Puerto Princesa City Underground River at Honda Bay. Bandang alas 5 ng hapon ay naglayag ang MS Europa 2 patungong Coron, Palawan. Ika-6 ang barkong ito sa 19 na cruise ship arrivals na inaasahan ngayong taon sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasumunod lamang sa mga barkong MS Norwegian Sky at MS Seabourn Angkor. Naglayag ang MS Europa 2 mula Benua sa bansang Indonesia at panandali ang dumaan sa ilang mga isla ng Pilipinas, kabilang na ang Palawan. Huling destinasyon nito sa bansa ang Manila South Harbor kung saan dumaong ang barko noong Miyerkules, February 5 bago ito maglayag patungong Hong Kong.
Patuloy naman ang Philippine Ports Authority sa pagsigurong ligtas at maayos ang pagdaong ng mga cruise vessels sa bansa kasabay ng lumalagong cruise tourism industry sa Pilipinas. Mula PMO Palawan, ako si Maika Padul para sa PPA TV. Mga kapantalan, balak nyo bang mag-business sa mga pantalang nasa ilalim ng Philippine Ports Authority? Kung oo, panoorin ang guide na ito sa Papaano Ba? Hello mga kapantalan! Interesado ka ba na magnegosyo sa loob ng mga pantalan na pinamamahalaan ng PPA? Kung oo, alamin na kung paano yan dito sa Papaano Ba? Lahat ng mga port service provider o ang mga naghahatid ng mga serbisyo bukod sa pangunahing operasyon sa pantalan ay kinakailangang kumuha ng Permit to Operate o PTO. Kinukuha ito sa mga Port Management Office at valid lamang sa pantalan na pinarehistro sa PTO sa loob ng 3 taon. Ang mga aplikante para maging port service provider ay kinakailangan na mag-log-in sa PPA Electronic Permit Management System o EPMS at punan ang application form. Bago rin mag-apply ng PTO, kailangan na mayroon ng accreditation certificate ang aplikante, maliban sa mga transport service provider dahil kasama na ito sa Transport Accreditation Permit and Pass for Ports o TAPS. Kapag mayroon ng clearance, makakapag-generate na ang aplikante ng Order of Payment. Pwede na magbayad sa pamamagitan ng PPA e-payment portal o kaya naman ay sa PMO cashier. Matapos ang kumpirmasyon ng bayad, may bibigay na ng PPA ang PTO sa aplikante upang maging port service provider. Tandaan lamang na kahit pa mayroon ng PTO ang isang port service provider, pwede pa ring bawiin ang kanyang permit kapag nalabag nito ang anumang mga pinagbabawal. At para mas malaman mo pa ang buong detalye, bisitahin lamang ang official website ng PPA na ppa.com.ph at abangan ang mga susunod pa na Papaano Ba? Rumesponde ang mga kawani ng Port Management Office, Misamis Occidental, Ozamis sa isang matandang lalaking inatake sa puso sa Ozamis Port. Ang detalye sa pagronda ni Charmaine Jumaani. Tinugunan ng mga port police at tauhan ng Ozamis Port na nakatalaga sa Malasakit Help Desk ang isang medical emergency kung saan isang 80 anyos na pasahero ang nakaranas ng matinding paninikip ng dibdib habang nasa loob ng pantalan noong ika-4 ng Pebrero 2025. Sa kasamaang palad, nasawi dahil sa atake sa puso ang pasahero na galing sa Cebu at sakay ng barko ng shipping line na Kukalyong. Ayon sa mga nakasaksi, biglang bumagsak ang biktima habang naglalakad kasama ang kanyang pamilya palabas ng pantalan. Agad namang rumisponde ang mga personnel ng Port Management Office ng Misamis Occidental, Ozamis na nakatalaga sa Malasakit Help Desk, katuwang ang mga tauhan ng Port Police Division. Mabilis nilang inihatid ang biktima sa pinakamalapit na ospital gamit ang PPA patrol car upang mabigyan ng agarang lunas. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap ng mga doktor, binawian ng buhay ang pasahero. Patuloy na nakaantabay at handang tumugon sa anumang emerhensiya ang Malasakit Help Desk ng PMO Misamis Occidental, Ozamis na nagbibigay ng agarang tulong sa mga pasaherong nangangailangan. Mula dito sa Port of Ozamis, ako po si Charmaine Jumaani para sa PPA TV. Nasa halos 4,000 mga binhi ng bakawan ang naitanim ng mga empleyado ng Port Management Office Lanao del Norte, Iligan sa magkasunod ng mangrove planting activities sa Iligan City. Ang detalye sa pagronda ni Evelyn Espinosa. Aktibong nakilahok ang Port Management Office ng Lanao del Norte, Iligan sa dalawang magkasunod ng mangrove planting activities na inisyatibo ng Department of Environment and Natural Resources mula noong ika-31 ng Enero hanggang ika-4 ng Pebrero 2025 para sa taunang selebrasyon ng World Wetlands Day na may tema Protecting Wetlands for Our Common Future. Ang unang araw ng mangrove planting ay isinagawa sa Marcela Fertilizer Plant, Maria Cristina, Iligan City na dinaluhan ng mga kinatawan ng PMO LNI.
Mahigit kumulang nasa 1,400 na mga mangrove propagules ang naitanim sa unang araw ng aktibidad. Samantala, ang pangalawang araw ng mangrove planting ay isinagawa sa Esplanade Mangrove Zone, Barangay Santiago, Iligan City, at kung saan nasa 2,500 na mga mangrove propagules ang naitanim sa nasabing lugar. Kabilang sa mga kasali sa dalawang araw ng mangrove planting activity, ang DNR Community Environment and Natural Resources Office, Local Government Unit City Environment Management Office, National Power Corporation, Philippine Statistics Authority, Philippine Coast Guard, Republic Cement Mindanao Incorporated, Philippine National Police, Philippine Information Agency at iba pang mga ahensya sa rehiyon. Sa pamamagitan ng pakikilahok sa ganitong aktibidad, muling pinatibay ng PMO Lanao del Norte Iligan ang kanilang dedikasyon sa pangangalaga ng kalikasan at pagpapanatili ng likas na yaman. Patuloy na kinikilala ng Philippine Ports Authority ang malagang papel nito sa pagpapanatili ng biodiversity at proteksyon ng mga komunidad laban sa epekto ng climate change. Mula dito sa PMO Lanao del Norte Iligan, ako po si Evelyn Espinosa para sa PPA TV. At dyan ang mga balitang amin nakalap sa pagronda sa mga pantalan sa nagdaang linggo. Manatili nakatutok sa official social media pages ng Philippine Ports Authority para maging updated sa mga kaganapan sa pantalan. Muli, mula rito sa PPA Head Office, ako si Zeus Legaspi at ito ang Ronda Pantalan.